Maganda ito. At kailangan natin bantayan to araw-araw na tunay na gawin at hindi lang for the show. Kasi binanata na. Ito na. Bumabanat na si Boying dito kay Tambaluslos, dito kay Martin Maleta. At alam naman natin, malabo pong walang go signal ni Bongbong Marcos yan. Okay yan. Sinasabi ko sa iyo, Boying, okay yan. Talagang imbestigahan na yan at kasuhan na to si basta totoo. Tingnan po natin ito. Speaker Martin Romualdez ang mastermind ng flood control scandal ayon sa Office of the Ombudsman. Ayon sa Ombudsman, mastermind si Martin Maleta. At ang sabwatang Romualdez at Saldico daw ang ugat ng iskandalo. Pero si PBBM tila absuelto. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Teka muna. Bakit ang mastermind si Tambaluslos at kasabwat si Saldico pero ligtas si Bongbong Marcos? Bakit naman gano'n? Teka muna Okay. Ako, naniniwala ako. In my opinion, mastermind si Bongbong Marcos. Wag nyo, baka mamaya sabihin nyo pinagtatanggol ko. Pero hayaan muna natin. Ang importante, madiin si Tambaluslos. Kasi po, pag nadiin yan si Tambaluslos, magtuturo yan. So wag muna natin kontrahin kahit na hindi nila tinuturo nitong si Boying si Bongbong Marcos, di ba? Alam naman natin magko-connect yan Ang importante, ipatawag, pitpitin, ipakulong si Romualdez nang isiwalat niya yung mga kasama niya. Acting in conspiracy kung ilarawan ng Office of the Ombudsman ang nangyaring korupsyon sa flood control projects sa pagitan ni former House Speaker Martin Romualdez at puganteng si Zaldico. Ayon sa complaint affidavit na isinampa ng Office of the Ombudsman noong April 20, tinatayang aabot sa 56 billion pesos ang umano'y ill-gotten wealth na nakuha ng dalawa mula 2022 hanggang 2025. Sa mga panahong ito, House Speaker si Romualdez habang chairperson ng House Appropriations Committee si Ko. Ayon sa affidavit, coordinated acts ang ginawa ng dalawa. Kung pagbabasihan daw ang mga ebidensya kasama ng statement ng mga lumutang na witnesses, tila inimpluwensyahan o inudyukan ni Romualdez si Ko na manipulahin ang public infrastructure funding. Nagsabuatan daw sina Ko at Romualdez sa pagbuo ng sistema para makakolekta ng kickbacks mula sa mga proyekto. Kabilang daw dyan ang naging pag-amin ni Ko na mayroong monthly quota na 2 billion pesos na regularly ay idinideliver daw sa mga property na pagmamay-ari ng dating House Speaker. Ayon sa affidavit, by virtue of his position and authority bilang Speaker, si Romualdez daw ang nag-udyok kina Ko at iba pang public officials na gumawa ng umano'y acts necessary to implement the scheme. Ayun. So sa madaling salita, parang sumasang-ayon itong si Ombudsman o ito si Boying dito sa mga pinagsasabi ni Saldico. And remember this, binanggit niya lang din na nagdi-deliver siya sa Malacanang. At si Saldico na sinasang-ayunan nila ngayon, na sinasang-ayunan din yung 18 Marines, sinabi nag-deliver din sa Malacanang. Pero wag muna tayo dyan. Wag muna yung si Malacanang, dito muna tayo. Idinidiin na po ito si Tambaluslos. Ngayon, ito po ang trabaho natin. Kailangan bantayan natin. Kailangan mag-ingay tayo. Kailangan tuluyan to si Martin. One thing for sure, pag tumahimik na at hindi nakasuhan at hindi nagtuloy-tuloy ang kaso ni Romualdez, ni hindi siya naimbestigahan sa Senado, ni hindi pinatawag ng Blue Ribbon, ni hindi pinatawag ng Ombudsman, ni kung sino-sino, sa madaling salita, lip service. Kunwari lang nagsampa ng kaso, pero wala naman. Hindi umuusad. In short, for the show. Guaranteed po yan, mastermind din si Bongbong Marcos. Bakit kanyo? Kasi, ibig sabihin, nag-usap na. Naalala nyo si Martin Romualdez, nagsabi na kung siya ibabagsak, may idadamay siya. Idadamay niya yung mga kasama niya. So, kung nahinto itong pagtugis kay Martin Romualdez, ni hindi na nga natin alam kung nasan si Martin. Panawagan ko sa mga congressman, kahit sino, kahit si Ridon, kahit si Luistro, nakikita pa ba nyo? Pwede nyo bang picturean kung si Martin Romualdez ay nasa Pilipinas pa? Baka nga wala na yan diba? Anong sabi? Hindi nga daw pumapasok yan pero sa attendance present. Di sumasahod yan, diba? Ang tanong nga, eto, tutuluyan ba? Yun. So magtatrabaho tayo lahat. Kalampagin natin ang social media. Huwag tayong magpapaka-relax-relax. Baka 2 buwan, 3 buwan, 4 na buwan, 6 na buwan, wala pa rin nangyayari kay Romualdez. Nag-uusap na yung magpinsan. O sige, hindi ka na namin ikukulong. Hindi ka na namin iimbestigahan. Hahayaan ka na namin. Basta wag mo na lang ako isumbong. Pag ganun ang nangyari, walang nangyari. Gulo, no? Pag ang nangyari ay walang nangyari, mastermind si Bongbong Marcos. Simple, di ba? Boying, okay ang ginagawa mo. Pero sana, hindi ka lang puro satsat. Tuluyan mo yan si Romualdez. Kung hindi, takot ka. Baka pati ikaw may tinatago. Baka pati ikaw may maleta. Nagtatanong lang naman. Tuluyan
mo yan si Kabilang daw dyan ang identification at insertion ng project sa national budget, ang pamamahala sa kanilang approval at funding at ang imposition and collection ng kickbacks. Pero paninindigan ng Office of the Ombudsman sa complaint affidavit, hindi ligtas sa krimen si Ko, lalo na't active and knowing daw ang kanyang partisipasyon. Ayon sa affidavit, si Romualdez ang tinuturong mastermind ng flood control scandal. Kabilang sa mga pinagbasehan nito ang mga statement ng naglahong Senate witness na si Orly Gutesa. Statement ng Gutesa ginamit. Lacson, anong masasabi mo? Galit na galit ka kay Gutesa. Imbis na inimbestigahan mo si Gutesa. Di ba? Naglabas pa si defensor, si Kong Mike, na pinatatahimik ni Tambaluslos. Ito si Gutesa, di ba? Ganyan po ang strategy niyan. So, dapat makulong talaga to si Tambaluslos. Alam nyo, pag nakulong si Tambaluslos, I guarantee you, tapos na ang problema natin sa flood control projects. Imposibleng hindi yung magsasalta. Imposible. So, tulak natin yan na wala na silang option kung hindi magkulong na isang big fish. At publicly posted videos ni Ko kung saan ikinanta niya si Romualdez at pinsan nitong si PBBM, pero hindi kasama ang Pangulo sa complaint affidavit matapos ang investigasyon ng Ombudsman. How can I be the mastermind? How can you not be the mastermind? Yun ang dapat na tanong sa'yo. How can you not be the mastermind? Ikaw ang speaker. Andyan pa yung anak ng Pangulo, magkakasabwat kayo. Paano nangyari yun? Pare-pares kayo nasa Congress. I was the former Speaker of the House of Representatives. And Exactly. the House of Representatives is only one part of the branch of government, Yun. the legislature. The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. So, hindi daw nagsisimula yung budget sa Congress, sa Kamara. Ito ay nagsisimula kanina. I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. Wala pang formal na kaso sa kasalukuyan si Romualdez, pero bawal muna siyang lumabas ng bansa matapos aprubahan ng Sandigan Bayan ang precautionary hold departure order laban sa kanya. Kasama rin bilang correspondent sa isinampang complaint affidavit ng Ombudsman ang frat brother ni Romualdez na si Jose Paras. Si Paras ang umano'y dummy owner ng Golden Pheasant, ang kumpanyang nagmamay-ari ng controversial property sa 30 Tamarind Road, South Forbes Park na sinasabing bagsakan ng pera ayon kay Ko. Para sa agenda. So, yung Paras na yan, isa pa yan sa babantayan natin. So, Boying, nananawagan kami. Wala na kayong lusot dito. Pag walang nangyari dito kay Tambaluslos, ang iisipin ng taong bayan, garantisado, mastermind si Bongbong Marcos. Maganda ito. At kailangan natin bantayan to araw-araw na tunay na gawin at hindi lang for the show. Kasi binanata na. Ito na. Bumabanat na si Boying dito kay Tambaluslos, dito kay Martin Maleta. At alam naman natin, malabo pong walang go signal ni Bongbong Marcos yan. Okay yan. Sinasabi ko sa iyo, Boying, okay yan. Talagang imbestigahan na yan at kasuhan na to si basta totoo. Tingnan po natin ito. Speaker Martin Romualdez ang mastermind ng flood control scandal ayon sa Office of the Ombudsman. Ayon sa Ombudsman, mastermind si Martin Maleta. At ang sabwatang Romualdez at Saldico daw ang ugat ng iskandalo. Pero si PBBM tila absuelto. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Teka muna. Bakit ang mastermind si Tambaluslos at kasabwat si Saldico pero ligtas si Bongbong Marcos? Bakit naman gano'n? Teka muna Okay. Ako, naniniwala ako. In my opinion, mastermind si Bongbong Marcos. Wag nyo, baka mamaya sabihin nyo pinagtatanggol ko. Pero hayahan muna natin. Ang importante, madiin si Tambaluslos. Kasi po, pag nadiin yan si Tambaluslos, magtuturo yan. So wag muna natin kontrahin kahit na hindi nila tinuturo nitong si Boying si Bongbong Marcos, di ba? Alam naman natin magko-connect yan. Ang importante, ipatawag, pitpitin, ipakulong si Romualdez nang isiwalat niya yung mga kasama niya. Acting in conspiracy kung ilarawan ng Office of the Ombudsman ang nangyaring korupsyon sa flood control projects sa pagitan ni na former House Speaker Martin Romualdez at puganteng si Zaldico. Ayon sa complaint affidavit na isinampa ng Office of the Ombudsman noong April 20, tinatayang aabot sa 56 billion pesos ang umano'y ill-gotten wealth na nakuha ng dalawa mula 2022 hanggang 2025. Sa mga panahong ito, House Speaker si Romualdez,
habang chairperson ng House Appropriations Committee si Ko. Ayon sa affidavit, coordinated acts ang ginawa ng dalawa. Kung pagbabasihan daw ang mga ebidensya kasama ng statement ng mga lumutang na witnesses, tila inimpluwensyahan o inudyukan ni Romualdez si Ko na manipulahin ang public infrastructure funding. Nagsabuatan daw sina Ko at Romualdez sa pagbuo ng sistema para makakolekta ng kickbacks mula sa mga proyekto. Kabilang daw dyan ang naging pag-amin ni Ko na mayroong monthly quota na 2 billion pesos na regularly ay idinideliver daw sa mga property na pagmamayari ng dating House Speaker. Ayon sa affidavit, by virtue of his position and authority bilang Speaker, si Romualdez daw ang nag-udyok kina Ko at iba pang public officials na gumawa ng umano'y acts necessary to implement the scheme. Ayun. So sa madaling salita, parang sumasang-ayon itong si Ombudsman o ito si Boying dito sa mga pinagsasabi ni Saldico. And remember this, binanggit niya lang din na nagdi-deliver siya sa Malacanang. At si Saldico na sinasang-ayunan nila ngayon, na sinasang-ayunan din yung 18 Marines, sinabi nag-deliver din sa Malacanang. Pero wag muna tayo dyan. Wag muna si Malacanang, dito muna tayo. Na idinidiin na po ito si Tambaluslos. Ngayon, ito po ang trabaho natin. Kailangan bantayan natin. Kailangan mag-ingay tayo. Kailangan tuluyan to si Martin. One thing for sure, pag tumahimik na at hindi nakasuhan at hindi nagtuloy-tuloy ang kaso ni Romualdez, ni hindi siya naimbestigahan sa Senado, ni hindi pinatawag ng Blue Ribbon, ni hindi pinatawag ng Ombudsman, ni kung sino-sino, sa madaling salita, lip service. Kunwari lang nagsampa ng kaso, pero wala naman. Hindi umuusad. In short, for the show. Guaranteed po yan, mastermind din si Bongbong Marcos. Bakit kanyo? Kasi, ibig sabihin, nag-usap na. Naalala nyo si Martin Romualdez, nagsabi na kung siya ibabagsak, may idadamay siya. Idadamay niya yung mga kasama niya. So, kung nahinto itong pagtugis kay Martin Romualdez, ni hindi na nga natin alam kung nasan si Martin. Panawagan ko sa mga congressman, kahit sino, kahit si Ridon, kahit si Luistro, nakikita pa ba nyo? Pwede nyo bang picturean kung si Martin Romualdez ay nasa Pilipinas pa? Baka nga wala na yan eh. Diba? Anong sabi? Hindi nga daw pumapasok yan pero sa attendance present. Di sumasahod yan. Diba? Ang tanong nga, eto, tutuluyan ba? Yun. So magtatrabaho tayo lahat. Kalampagin natin ang social media. Huwag tayong magpapaka-relax-relax. Baka 2 buwan, 3 buwan, 4 na buwan, 6 na buwan, wala pa rin nangyayari kay Romualdez. Nag-uusap na yung magpinsan. O sige, hindi ka na namin ikukulong. Hindi ka na namin iimbestigahan. Hahayaan ka na namin. Basta wag mo na lang ako isumbong. O, pag ganun ang nangyari, walang nangyari. Gulo, no? Pag ang nangyari ay walang nangyari, mastermind si Bongbong Marcos. Simple, di ba? Boying, okay ang ginagawa mo. Pero sana, hindi ka lang puro satsat. Tuluyan mo yan si Romualdez. Kung hindi, takot ka. Baka pati ikaw may tinatago. Baka pati ikaw may maleta. Nagtatanong lang naman. O, tuluyan mo yan si Kabilang daw dyan ang identification at insertion ng project sa national budget, ang pamamahala sa kanilang approval at funding at ang imposition and collection ng kickbacks. Pero paninindigan ng Office of the Ombudsman sa complaint affidavit, hindi ligtas sa krimen si Ko, lalo na't active and knowing daw ang kanyang partisipasyon. Ayon sa affidavit, si Romualdez ang tinuturong mastermind ng flood control scandal. Kabilang sa mga pinagbasehan nito, ang mga statement ng naglahong Senate witness na si Orly Gutesa. Statement ng Gutesa ginamit. Lacson, anong masasabi mo? Galit na galit ka kay Gutesa. Imbis na inimbestigahan mo si Gutesa. Di ba? Naglabas pa si Defensor, si Kong Mike na pinatatahimik ni Tambaluslos. Ito si Gutesa, di ba? Ganyan po ang strategy niyan. So, dapat makulong talaga to si Tambaluslos. Alam nyo, pag nakulong si Tambaluslos, I guarantee you, tapos na ang problema natin sa flood control projects. Imposibleng hindi yung magsasalta. Imposible. So, tulak natin yan na wala na silang option kung hindi magkulong na isang big fish. At publicly posted videos ni Ko kung saan ikinanta niya si Romualdez at pinsan nitong si PBBM pero hindi kasama ang Pangulo sa complaint affidavit matapos ang investigasyon ng Ombudsman. How can I be the mastermind? How can you not be the mastermind? Yun ang dapat na tanong sa'yo. How can you not be the mastermind? Ikaw ang speaker. Andyan pa yung anak ng Pangulo, magkakasabwat kayo. Paano nangyari yun? Pare-pares kayo nasa Congress. I was the former Speaker of the House of Representatives. And Exactly. the House of Representatives is only one part of the branch of government, Yun. the legislature. The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out,
supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. So, hindi daw nagsisimula yung budget sa Congress, sa Kamara. Ito ay nagsisimula kanina, oh. I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. Wala pang formal na kaso sa kasalukuyan sa Romualdez, pero bawal muna siyang lumabas ng bansa matapos aprubahan ng Sandigan Bayan ang precautionary hold departure order laban sa kanya. Kasama rin bilang correspondent sa isinampang complaint affidavit ng ombudsman ang frat brother ni Romualdez na si Jose Paras. Si Paras ang umano'y dummy owner ng Golden Pheasant, ang kumpanyang nagmamay-ari ng controversial property sa 30 Tamarind Road, South Forbes Park na sinasabing bagsakan ng pera ayon kay Ko. Para sa agenda, So, yung Paras na yan, ha? Isa pa yan sa babantayan natin. So, Boying, nananawagan kami. Wala na kayong lusot dito. Pag walang nangyari dito kay Tambaluslos, ang iisipin ng taong bayan, garantisado, mastermind si Bongbong Marcos.